sa inyong lahat mga kabayan. Muli, nagbabalik ang inyong boses at sandigan ang tinig ng bayan. Isang mainit na hapon na naman ang ating haharapin dahil sa mga naglalabasang reaksyon at opinyon mula sa mga kilalang eksperto sa ating bansa. Alam nyo, mga kabayan, hindi na bago ang kritisismo sa ating pamahalaan, pero kapag ang isang batikang political analyst na tulad ni Professor Malo Tiquia ang nagsalita, talagang mapapaisip ang marami. Ang usapin ngayon, tila sinusuplak nga ba ang mga naging desisyon ng Administrasyong Marcos? Ayon sa ilang pagsusuri, may mga aspeto ng ating pulisya at pamumuno na nagiging mitya ng pagkadismaya ng taong bayan. Sa ating pagtalakay ngayon, titingnan natin kung bakit nga ba naging viral ang mga pahayag ni Professor Tiquia at kung ano ang kinalaman nito sa nararamdaman ng ating mga kababayan sa kasalukuyang estado ng Pilipinas. Hindi maikakailan na marami ang nakapansin sa naging obserbasyon ni Professor Tiquia tungkol sa direksyon ng ating bansa. Ang punto rito mga kabayan ay ang transparency at ang epektibong pagtugon sa mga pangunahing problema tulad ng ekonomiya at seguridad. Sa mga diskursong lumalabas sa social media, makikita ang hati na opinyon ng publiko. May mga nagsasabi na tila tayo ay napag-iiwanan na o kaya naman ay nagiging sentro ng diskusyon sa ibang bansa dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari sa loob ng ating pamahalaan. Dito pumapasok ang pakiramdam ng ilan nating kababayan na tila tayo ay pinagtatawanan dahil sa mga naging desisyon na sana ay mas napag-isipan pa ng mabuti. Bilang inyong tinig ng bayan, tungkulin nating himayin ang mga ito ng may pag-iingat dahil sa huli ang bawat desisyon ng nasa itaas ay may direktang epekto sa bawat pamilyang Pilipino. Kasabay nito, usap-usapan din ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa seguridad at ang patuloy na paghahanap sa mga tinatawag na lupin o ang mga individual na may kinalaman sa malalaking kontrobersya sa bansa. Marami ang nagtatanong, nahuli na nga ba ang mga dapat managot? Ang terminong lupin na madalas gamitin sa social media ay sumisimbolo sa mga taong tila mailap sa batas. Pero ayon sa mga huling ulat, ang mga otoridad ay patuloy na kumikilos upang matiyak na ang hustisya ay mangingibabaw. Ang pagiging alerto ni VP Sara sa mga ganitong usapin ay nagbibigay ng mensahe na may mga mata at boses pa ring nagbabantay sa mga interes ng sambayanang Pilipino. Mga kabayan, mahalagang tandaan natin na sa bawat balitang ating naririnig, kailangan nating suriin kung ano ang katotohanan at ano ang bahagi lamang ng emosyon ng publiko. Ang pagpuna ni Professor Tiquia o ang mga matatandang pahayag ni VP Sara ay bahagi ng ating demokrasya. Hindi ito basta-basta pag-atake kundi isang hamon para sa Administrasyong Marcos na patunayan ang kanilang kakayahan at itama ang mga nakikitang pagkukulang. Sa ating pagiging mapanuri, naiiwasan nating maging biktima ng fake news at libel dahil ang ating basehan ay ang mga aktwal na pahayag at ang naging reaksyon ng taong bayan. Sa huli, ang nais lang nating lahat ay isang maayos at matatag na gobyerno. Ang mga soplak o matitinding puna ay dapat magsilbing gabay para sa ating mga leader. Kung may nakikitang mali, kailangang itama. Kung may pagkukulang, kailangang punan. Kayo, mga kabayan, mga katinig, ano ang inyong pananaw sa naging pagsusuri ni Professor Tiquia? Sangayon ba kayo na kailangang mas maging matapang ang pamahalaan sa pagharap sa mga isyong ito? At sa usapin ng mga mailap na individual sa batas, naniniwala ba kayong malapit na itong matuldukan? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba ng may paggalang at respeto sa bawat isa. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga totoong balita at malalimang pagsusuri. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli, ito ang inyong boses, ang inyong sandigan, ito ang tinig ng bayan. Inday, anti-Marcos Black. Klarado. Di ba? Ang kalaban natin si Marcos. Ang gumigiba sa kanya si Marcos. Ang ekonomiya kaya ganito si Marcos. Ang peso kaya nag-59 na ho kahapon ha. Naghihintay ako ng 60 eh. Si Marcos. Ang reaksyon niya sa Iran versus US, Israel, napakahina. Si Inday, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5. My third weekend, helping out various parallel groups ng Duterte. Nung nag-reach out si Wendell at narinig ko yung dayang hirang, sabi ko, naku, kailangan ako mag-alat ng time dito. So, pumunta po ako dito sa susunod na linggo. Nasa Cebu naman po ako dun sa another Duterte group. Siguro ito ho yung paraan ko para yung aking kaalaman ay makatulong sa kampanya ni Vice Presidente Sara Duterte, no? Yun yung kampanyang yon na paaga when she made the declaration
last February 18. So ang ibibigay ko po sa inyo ay national situationer. Anong nangyayari? What is the arena right now? Where are we going? And the things that we need to do. So unang-una po dyan, yung declaration ni BP Sara Duterte na bago ho ang arena, nung siya'y nag-declare, nung una siya ay defendant ng impeachment dahil sa declaration niya naging frontrunner. And I think that is a very brilliant move because anytime na titirahin siya, pwede mo sabihin na mumulitika ka dahil nag-declare ako ng maaga. So, nakikita naman po natin yung ginagawa niyang pag-explain sa SMNI and she will be doing that every week. Tumutok ko kayo sa SMNI at doon niya i-explain dahil ano ho ba ang doon sa impeachment court, napakahirap siyang pumunta sa House of Representatives to explain. Napakahirap rin ho ng defense lawyers to be allowed to talk. So, anong nangyayari ho, may naratibo, pinaltan niya yung arena, and then, pinapaltan niya yung paraan para maintindihan ng tao ano ba talaga ito. So, February 18, she ran, she was the first to declare, and then, practically, the unit team got dissolved. Wala nang pag-asa, kasi before her declaration, meron pa nagsasabi na pakikiusapan natin si Inday, magre-reach out tayo. Ngayon ho, wala na yan. So, dissolved na talaga ho yung unit team, no? Huwag na niyong asahan na bumalik. Next slide. Makikita po niyo yung collapse ng unit team. Kaya po, hindi pa pwedeng ang ating framing ng messaging ay unity. Kasi siran-sira yun sa botante, no? So, nakita nyo, 2022, unit team wins a landslide, Marcos Duterte alliance at its peak. For the first time in presidential history as well as national campaigns history, may nakakuha ng 31 at 32. Okay? So, malalaking bagay po yan. Kaya nga yung sa amin ho, sa publicus, we're setting up and we're looking for the 32 million. Whether you register or not, we want to locate you and we want to find out where are you. Kung hindi ka magsasabi ng katotohanan, hindi ka makakatulong dito sa gagawin natin sa 2028. Mid-2023, naglasign ho siya sa lakas. Tapos, nakita na natin yung cracks. No? June 2024, Sara resigns as Education Secretary. That was 19 June. So, it was actually 1 year in office. So, makikita nyo na at nag-resign rin siya sa NTF-ELCAC kasi she was appointed by the President to be co-chair. By February 2026, she declared and permanently set aside the unit team. Next, the threats around BP Duterte's declaration. Number one is the impeachment complaint. Lumalabas ho at may nagpapalabas na she has been impeached. That is not true. In the first impeachment, the Supreme Court said null and void as if hindi siya na-impeach. So mali po yung may nagpapalabas na impeach na yan at second impeachment po ito. Ang nangyari po sa committee, hindi po siya na-impeach, no? Wala pa ho doon. Ang 54-1 is a decision of the termination on form and substance. Okay? So substance, so wala pang presentation ng evidence. Kaya nga naglabas ako sa Facebook ko na hindi siya impeach. Kasi meron pang 10-3-3. 10 days for her to respond, 3 days for the complainant to respond, and 3 days for VP to respond. So that's a total of 16 calendar days. The Supreme Court made reference of calendar days and session days. Kung titingnan nyo po ang kalendaryo ng Kongreso, magre-recess po sila ng March 21 for the holiday break. Kailan magsisimula yung 10-3-3 around that period? So technically,
either ang House magkaroon ng session while in recess, na napakahirap pong gawin yan, at saka lalo na yung klima natin na may global na gera, mahirap naman pong mag-focus kayo na mag-focus sa impeachment. Pero handa siya. So, nandyan yung impeachment complaint at saka yung ICC. Nakita po natin ang presentation of charges ay ginawa na. Sinasabi nila durog na durog ang Duterte. Ako ho, sa analysis ko, hindi ho. Kasi ang Duterte ngayon, through PRRD, became a global icon. Yeah. Pinag-uusapan. Yes. Diba? Whether mali siya, whether negative or positive, pinag-uusapan. At maraming nagsusulat ngayon, internationally, on the kind of strong leader that countries should follow. So, at lumalabas po, dahil dito sa Brave 18, ito naman palang si Trillanes, kasama na naman dun sa ginagawang pagligaw sa ICC. Kung titingnan nyo po, ang storya ng Duterte tungkol sa how should I put this? Three characters, three individuals. Sonny Trillanes, who wanted to be vice president to PRRD, and he was given the door, no? Laila de Lima, who was jailed, and of course, babalik at babalik yan. So may mga personal na rason. Yung pangatlo ho ay si BBM, no? Bakit kailangan nating isama si BBM sa usapan? Kasi ho, wala naman hong pinakitang masama si PRRD. In fact, since the time of President Cory, pinag-uusapan na paano babalik ang mga Marcos. Okay? Parating may Pangulo, tinatanong, pwede bang ipalibing nyo sa libingan ng bayani? Anong ginawa ni PRRD? Early on in his administration, he chose to use his political capital to bury the guy at libingan ng bayani. So, kung ito hindi nasa isipan ng ating Pangulo, hindi ang problema kay PRRD, ang problema nandun sa Pangulo. No? So, history na yan, kasaysayan na ho yan ang nag-set niyan. So, kailangan po nating maintindihan ang mga bagay-bagay na ito na kahit sa international may Duterte pinag-uusapan, pag may kilala kayong international media, tinatanong, how will she be different from the father? So, internationally, everyone knows PRRD. ASEAN level, everybody wants him. Why? Because the mold of leadership sa ASEAN is strong leader. Wala hong nahahalal sa ASEAN na malamya. At pag malamya, naaalis. Nakita niyo nagkudeta, no? Sa Myanmar, sa Thailand, sa Cambodia. Strong leader talaga ang prototype ng leadership sa ASEAN. So, apart from that, makikita nyo rin na napakahalaga na pag-usapan, next slide, yung Duterte as a competitive frontrunner. Bakit to competitive? No? Dahil rinidefine niya yung arena na hindi na siya defendant, ngayon siya ay frontrunner. Kasi siya una nag-declare. Ngayon, may mga analyst na nagsabi, hindi, magiging katulad yan ni Binay at ni Villar. Kaya po, siguro dun, yung ilan sa inyo na nakakita, parati ho akong sinasabing DDS, sinasabi ko hindi ako DDS. Bakit ho? Nahihiya ho ako doon sa original na DDS. Kasi noong 2016, kay Binay ho ako. Si Binay yung kandidato ko. Yun yung first time ko nakikita si PRRD sa mga debates. Parati ho niya ako linoloko na parati ho ako may dalang mga box at folder. Sabi niya, day, ano yan? Sabi ko, sir, platform ho namin. Alam mo, wala akong platform. Sabi ko, sir, kay Binay ho ito. Sabi, hindi,
pakita mo lang sa akin. Sabi ko, ano ba itong kandidatong ito, no? O, pangalawa namin pagkikita, nahiya naman ako sa kanya kasi, sir, nakabarong ho lahat ang aakyat sa stage. Ah, ganun ba? Hindi ba maganda itong suot ko? Hindi, sir. Sa Pangasinan ho yun. Oh, nagpabili siya ng barong sa palengke. Tapos sinanap niya ako. Sinabi pa niya kay Jojo Binay, Jo, asan yung may dala parati ng yung plataforma mo daw? So sabi ni Jojo sa akin, bakit alam na plataforma? Eh, sir, tinatanong, kinukuha. Ah, ganun ba? O di, tinawag ako ni Jojo. Oh, ito, Digong, ito si Malu. Di formally, nagkakilala kami. Doon sa debate sa Pangasinan. Sabi ko, sir, ba't mo ko hinahanap? Papakita ko sana yung barong ko. Suot na niya. Tapos sabi ko, sir, parang kita ko yung kamisa chino nyo. Ay, hindi ba ito maganda? Ay, sir, si Mayor Jojo, ang daming dalang barong. Si BP Jojo, ang daming dalang barong. Ganun ba? Bakit ho? Kasi yung barong niya, lampas, mahaba, tapos yung t-shirt niya, di ba, pag sa barong, nakikita, tapos naka-maong ho siya. So sabi ko, sir, ibaba mo yung t-shirt mo para hindi, ganun ba? May ganyan-ganyan. Alam mo naman sa amin, wala kaming ganyan-ganyan. Sabi ko, sige. Pagkatapos, sir, wag mong i-roll yung barong. Bakit Makati? Kasi sir, cheap yung binili mo. Hindi ba kakatihin ka kung galing sa palengke? So sabi ko, pero nakabarong ako ha? Oo, sir, pero hindi, parang okay na yan. Basta nakabarong ako. Sige. Yung sunod na pagkikita namin, sa debate rin, nung ayaw lumabas ni BP Jojo, sabi niya, Day, ano ba yung iyong kliyente? Ba't ayaw lumabas? Eh sir, kasi magpe-present kami ng data. Wala ng data. Tinan mo ako kung magtanong. So, yung pagiging kilala ko sa kanya sa debate, yung first debate, na lahat kami nakunan ng litrato ng GMA7 na nakanganga, yun yung tinanong ni Mike Enriquez na tungkol sa pagnanakaw. Ito naman sinabi na namin kay Jojo Binay, huwag kang magre-raise ng hand tungkol sa nakaw. Any reference, huwag kang magre-raise. Nag-raise ng hand. Sabi ko, ano ba yan? So nakunan kami nakanganga. Okay. Tapos nakita namin yung sequence, ang magtatanong pala kay Miriam, si Digong. Sabi ko, okay to. Lahat kami nagulat nung nag-embrace sila. Ano ang tinanong ni Digong? Miriam, how are you? Sabi ko, ano ba naman ito? Debate ito. Tapos, tapos si Miriam naman sumagot, if there will be a president, it's him. So lahat kami nakaganon. Sabi ko, naghanda pa naman kami ng rebuttal. Nung nagtanong na si Miriam sa amin, matindi. Sabi namin, after nung debate, sabi ko sa kanya, sir, anong magic mo? Bakit ganon? Wala. Kayo, aral kayo ng aral. Tingnan mo ako, ganyan lang ako. Tapos kay Grace, yung medyo nahulog kami sa tanong niya, kung alas 3 ng madaling araw at may pumutok, anong gagawin mo? Lahat kami nagtinginan. Sabi ko, ano ba ito? Magaling ho siya. Kasi, street smart and he can think on his feet. So sabi ni Jojo sa akin, kasi kinuha ako for debate preparation. Sabi ko, sir, talo na tayo dito. Hindi, Malu, talo na ho tayo dito. Bakit naman? Tingnan mo, sir, ha? Ganito si Makati, ganito si Davao. Parehong LGU, parehong mga mayors, ang core. Naku, nakita ho namin sa survey namin, unti-unti kami nahuhulog. Tapos yung linya na unti-unting tumataas, si Duterte. So sabi namin, ano ba namang style nito? Tinapon niya ang playbook sa pananamit, sa pagiging kandidato, sa panliligaw. Talagang tinapon niya. Tapos wala naman siyang pondo sa ads. 'Di ba? Lahat nasa social media. Tapos, alam mo niyo what broke our back? It was the BGC rally. Kasi sa BGC, late na siyang dumating, hinihintay siya ng tao. Yung sabi ni Jojo, nasaan kayo? Sir, nandito kami sa BGC. Anong ginagawa niyo dyan? Tinitingnan ho namin reaksyon ng tao. Bakit? May iba pa bang reaksyon? Sir, naghihintay sila, walang pakain.
walang patubig, late na siya ng parang 5 hours, 6 hours, pero nandun yung tao. So sabi ko, mahirap ito. So ang usapan na lang namin ni Jojo, kasi umalis na ho nun si John Vic. At kaya ko sinasabi si John Vic, dahil yan ang isang pangalan sa 2028. Iniwan niya ho kami. At ang role ko, para siya sabihin, wag mo namang gawin yan kay Jojo. Umalis na ho siya. So, si John Vic is the kind of a person who does that to your team. So, medyo nahirapan kami doon. So, Duterte as a competitive frontrunner, meron po tayong structural advantage kasi kaya ho siya hindi katulad ni Binay at ni Villar. Si Villar ho walang base. Una yon. Pangalawa, namatay si Cory. Hindi naman ho dahil kay Villar at ang tweet, ano yon, yung daan na sinisi siya. Basta yan, daan na yan. Daang hari, yan, that one. Hindi naman dahil doon sa atake. Simple lang, namatay si Cory, si Noy na hindi naman pinapansin sa liberal. Dati ho akong galing sa liberal dahil tinulungan ko si Mar nung senador. Pag tinignan nyo sa mesa, wala naman doon si Noy. Nandun sa corner, kumakain ng chicharon, may inom ng coke at nagsisigarilyo. Biglang sinabihan siya ni Butch Abad, Noy, do you see the crowd? Nung namatay ang nanay niya. Bakit ko yun sinasabi? Kasi sa Filipino psyche, yung namatay ang leader, usually nagre-rebound yung anak. Okay? So, may structural advantage siya, hindi siya katulad ni Binay rin, dahil si Binay walang core. Ang core ni Binay, Makati. At in the process, we wanted the poor to also be part of his core. Hindi ho yun nangyari. What stands very clear kay Inday, tumakbo ang tatay ng 2016. Tumakbo ng midterm 2019. Naalala niyo yung nahilo tayo kung sino ang slate? Di ba ho dalawa ang slate nun? Slate ni Inday at slate ni PRRD. Kaya sa Manila, gulong-gulo kami. Ano ba yung politika nito? Talagang it throws any rule in campaign playbook. Nag-end ang 2022 with the highest approval rating, 80%, in presidential politics. Nanalo si Inday. Third time. Fourth cycle, si Inday used her political capital for Duterte 10. Okay? Nasalba niya. Sino nasalba niya? Si Aimee at saka si Villar. So that talks of the conversion of a Duterte. Okay? So 4 election cycles, national, yun hong mga politiko dito, naiintindihan nyo yung recency of election. Pag tumakbo ka nung huling election, ang taas-taas ng awareness sa'yo. So that is going for Inday. No? Advantage niya lies in fragmentation. Pag maraming kandidato, lumalabas ang Duterte. So tingnan natin. Ilang election cycles ng presidente ang nananalo ang Duterte? Ilang kandidato sa presidente on the average ang tumatakbo? 8 ho. Since Cory's time. 8. So, on a one-on-one, delikado tayo. Kasi wala tayong makinarya, wala ang administrasyon, wala ang pondo. On a 1 against 8, lalabas ho tayo. Bakit? Yun hong enduring Duterte votes ay nasa 35% of the total registered voters. 35%. Dati ho siya, nasa 60. Inuga-uga, uga-uga. Kung titingnan mo yung trend niya, nandito siya, bumababa, aangat, bumababa, aangat. Hindi katulad kay Presidente, talagang erosion. Karamihan ng survey firms, ang sinasabi nasa negative.
Okay? Si Inday Sara, consistently. At sino ang consistent na nag-take ng shocks? What makes her buoyant is Mindanao. Saan ka nakakita? 70%? 80%? Sabi ko, ano ito? Ngayon lang ako nakakita ng ganyang boto. 70% kahit na anong tinapon. The more na tapunan, si Mindanao, the more na tumataas. Kaya nga sabi ko, itong administrasyon at ang latest, ang administrasyon nagpagawa ng 35,000 survey, 35,000 respondents. Wala akong kopya. Nanghahanap ako yung mga kaibigan ko sa administrasyon. Ang sabi sa akin, Duterte ka naman, bakit ka namin bibigyan? Hulaan nyo ano ang kanyang preference. Nasa 60. Kaya na-alarm sila, si administrasyon, nako, at kaya ko sinasabing brilliant move yung ginawa ni Inday kasi mapipilitan ngayon si administrasyon sino ang kandidato natin. 'Di ba? Naghahanap sila. Oh, sige maghanap kayo, mag-away-away kayo. Ang malala yung sa kabila. Yung sinasabing kain suka at nagagalit ang mga kaibigan ko sa liberal, maluwag mo naman kaming tawaging kain suka. Ay bakit sa usapin ng korupsyon ayaw niyong tumindig? Simple lang. Kung mahal nyo si Marcos, hindi sige, mahal nyo na. Pero sa 1.5 trillion to 1.9 trillion, wala kang sasabihin. 'Di ba? Parang may mali doon. Bakit ito napakahirap pagsamasamahin ang Pinklawan, ang Dilawan, at ang Makabayan? Ay kailangan ho kayong maglista. Bakit tayo nag-alliance building? Sino ang sa taas? Sino ang pangalawa? Paano ang galaw natin? Okay? So, marami ho dyan. At sila daw ang opposition. Sabi ko, paano kayo naging opposition? Kumbaga sa trade union, parang kakampi rin ng management, no? Kaya sabi ko, dun sa mga ibang nandun sa Dilaw, sabi ko, ang hirap niyan, paano kayo tatayo ng stage? Sabi niya, hindi, ayusin namin. Magkakaroon kami ng kandidato. Oo, pero hindi kayo opposition. Si Inday, anti-Marcos block. Klarado. 'Di ba? Ang kalaban natin si Marcos. Ang gumigiba sa kanya si Marcos. Ang ekonomiya kaya ganito si Marcos. Ang peso kaya nag-59 na ho kahapon ha. Naghihintay ako ng 60 eh. Si Marcos. Ang reaksyon niya sa Iran versus US, Israel, napakahina. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!